Okay sana itong si Tulfo mga kababayan Si Erwin Tulfo, okay sana. Kaso nga lang mga kababayan, parang mali ang direksyon na dinadaanan. Wala naman sana tayong masamang tinapay dito kay Erwin Tulfo, no? Dahil sabi nila mga kababayan base sa nababasa natin sa mga komento na sa lahat daw ng mga Tulfo, eto puro mga kababayan ang hindi masyadong hamburger. Hambog. Hindi daw masyadong hamburger. Kung ang ibang Tulfo daw mga kababayan na makukumpara natin sa Big Mac o triple cheeseburger, sa kahambugan, sa kayabangan. Etong si Erwin Tulfo mga kababayan, cheeseburger lang. Isang patty lang mga kababayan. Gayon pa man, hamburger pa rin, sabi ng ilan. Pero okay sana daw ito si Tulfo kaso nga lang, nagpa-under po sa Bagoong Pilipinas. At alam nyo ba sa latest na interview niya mga kababayan is, mayroon po silang kasunduan ni Ngag-Ngag mga kababayan ni BBM. Personal daw siyang kinausap ni BBM mga kababayan para hingin muli ang kanyang serbisyo. Parang binigyan ng misyon ni Ngag-Ngag mga kababayan. At alam na natin yan Matagal na nating alam yan mga kababayan dahil sila na mismo ang nagsabi sa Bagoong Pilipinas sa kanilang lineup na ang unang-unang konsiderasyon daw para makasali ka dyan sa Bagoong Pilipinas lineup ay ang loyalty dyan sa Bagong Pilipinas. Nasusuportahan mo ang lahat. Lahat po mga kababayan, lahat ng mga agenda ng Bagong Pilipinas mga kababayan at unang-una na dito, ang charter change. Kaya nga po ang sinasabi natin kung gusto nyong manatili ang mga Marcos dyan, tambaluslos, sa pwesto habang buhay, ay iboto nyo mga kandidato dyan sa Bagoong Pilipinas. Dahil ang main purpose nila mga kababayan ay ang makakuha ng sapat na bilang para ipasa ang charter change sa Senado. At isa na ito marahil mga kababayan sa misyon nitong si Tulfo. Panoorin po ninyo Pero bago po yan mga kababayan, gusto po lang nating pasalamatan etong ating kababayan sa Canada na nagpadala po sa ating mga kababayan ng super thanks. Maraming salamat po. Ramblings Family Fun YouTube channel mga kababayan. I-subscribe nyo po sila mga kababayan. Ramblings Family Fun from Canada. Maraming salamat po sa inyong generosity. Narito po ang video The President asked me again, I need your services. Personal na kinausap ni BBM mga kababayan, I need your services. One more time! I took up the challenge. Eksklusibo kong nakapanayama ang nangunguna ngayon sa mga senatorial survey na... Pero po mga kababayan parang hindi na po yan matatalo pero gayon pa man, ang tanging magagawa natin is i-zero votes po natin itong Bagoong Pilipinas. Hindi magna-number 1 yan, promise. Kapag yung lahat ng inyong kakilala na ayaw na manatili yan si Marcos dyan sa pwesto, 0 votes for line up ng Bagoong Pilipinas kahit may gusto pa kayo dyan. Dahil lahat yan under ni Marcos kabilang itong si Tulfo. Kahit may gusto nyo yan para sa bayan, dahil ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan is kinabukasan ng ating bansa. Ito mga politikong ito mga kababayan, kunwari concern. Pero pare-pareho lang po sila. Hindi na nga nagsasalita sa mga issue dahil nilunok na nila ang kanilang mga kababayan, prinsipyo para sa politika. Si Congressman Erwin Tulfo, sinagot niya mga tanong tungkol sa kahandaan niyang maging senador at kung may plano ba siya sa 2028 presidential elections. Na-remember niyo ang sinabi ni Erwin Tulfo dati? Dito na lang ako sa Kongreso, masaya na ako dito. Wala akong balak mag-senador. Anong gagawin ko dyan? Few months ago ito, tumakbo. Ibig sabihin mga kababayan, nanloko. Narito ang report. Holding hands ni Ngag-Ngag. Di ba, Tulfo? Nasaan ang tapang mo, Erwin? Dati-rati, believe kami sa'yo dahil yung mga tiwali sa gobyerno, mga kababayan, kanyang binabanatan. Ngayon, may narinig ba kayong binabanatan na kawani ng gobyerno itong si Erwin Tulfo? Wala. Silensyo na po mga kababayan. Pikit mata. Pikit mata sa mga kabulukan sa ating lipunan. Isa sa mga malalaking politiko ngayon ang mga Tulfo. 0 votes sa kanila mga kababayan 0 votes. Tandaan nyo yan. Lahat ng inyong mga kakilala. Madali lang naman yan Gusto mo mag-Marcos forever? Sige, iboto nyo sila. Pero kung ayaw nyo, manatili ang mga Marcos, 0 votes ito
tandaan nyo kilala nyo naman sila. Bukod sa nakaupo ngayon na si Senator Raffy Tulfo. Lalo pa yan. Isa pa ito. Pagdating sa mga kabit-kabit mga kababayan, grabing daldal. Pagdating sa mga pulis na nasasabit sa kahit na kontrobersiya dahil sa kabit, halos apakan na ni Raffy Tulfo ang pagkatao Itong mga maliliit na tao mga kababayan, pero pagdating dito sa mga kontrobersiya na nababalot sa ating bansa, PCSO, ano nangyari? Anyari sa investigasyon mo, Tulfo, sa PCSO? Anyari? Itong issue mga kababayan na pagkalta sa budget para sa ating mga mag-aaral SUCs, pagkalta sa budget ng health. Bakit hindi ka kumalampag? Yung paglipat ng pondo ng PhilHealth. Pinalit sa gobyerno dahil ewan lang natin, binigay siguro sa ayuda. Yung Duran-Duran. Yung kaliwat ka ng konsyerto sa Malacanang. Bagoong Pilipinas. Yung pamigay-migay ng ayuda kahit saan-saan na wala namang nasalanta. Nag-aaksaya ng pera. Bakit tahimik ka doon sa mga talagang issue sa bayan, Senator Raffy? Samantalang kung mga maliliit na issues mga kababayan, mga kabit is kabitche. Kabit. Numero yun itong nagpuputak. Kaupo ngayon na si Senator Raffy Tulfo na pangatlo sa senatorial race noong madadagdagan pa ng 2 Tulfo mga kababayan dahil 1 and 2 sa ratings. 2022, posible pa niyang makasama ang mga kapatid niyang kakandidato, sina Ben Tulfo. Ewan na natin ito si Ben Tulfo Ewan na natin. Hindi tayo masyadong follower nito At Congressman Erwin Tulfo. Sa aking one-on-one interview kay Congressman Erwin, tinanong ko siya kung anong tingin niya sa posibilidad ng 3 Tulfo sa Senado. Kung gusto ng tao na 2 Tulfos, 3 Tulfos sa Senate, then don't so be it. Kaya mga kasalanan din yan ng mga bumoboto mga kababayan Actually, lusot sila dyan mga kababayan dahil wala pong existing law na nagbabawal sa kanilang tumakbo. Problema din yan ating saligang batas, ating patakaran dito sa ating bansa. Binoboto pa rin ng tao Nasasabi, dynasty na yan, Tulfo, ang dami na nila. Let the people decide. Si Kong Erwin ang nangunguna sa senatorial survey. Number 1 at number 2, puro ng Pulse Tulfo mga Asia kababayan. at Social Weather Stations o SWS. Aminado siyang nakaka-pressure ito. At sa tingin natin in case na sasablay itong si Tambay, hindi na maaangat ang kanyang 0.8 na ratings mga kababayan sa presidential survey, baka magiging kandidato ni Marcos itong si mga kababayan, Erwin Tulfo sa 2028. Kung bababa man lang sa pwesto ito si Marcos, kung wala man lang charter change. Sunod-sunuran ito kay BBM mga kababayan. Pero nakahanda raw sa Erwin. I'm ready for the challenge. I'm gonna ask them lang is just give me 6 years. Sinabi mo na yan dati na dyan ka man nanatili sa Kongreso. Ngayon, napunta sa Senado. Bigyan nila ako ng 6 years. If I will not perform like what I did DSWD, then I'll step down. I will not ask for re-election. Mark my word. Hindi na kami maniniwala dahil not so long ago mga kababayan few months ago, sinabi na, no, I will not run in the Senate. Final na yan. Okay na ako dito sa Kongreso. Tapos ngayon, bababa ako after 6 years. Siguro, ewan lang natin sa inyo. Naging kalihim ng Department of Social Welfare and Development si Kong Erwin. Pero hindi siya nakalusot. Dahil mayroong question sa kanyang mga kababayan. Citizenship at saka convicted ng libel. 4 counts. Paano na yan? I-accept yan ng COMELEC? Sa Commission on Appointments. Matapos yan, naging representative siya sa Kongreso ng ACT-CIS Party List. Natatandaan niyo mga kababayan, yung unang pasok niya dyan sa Kongreso, grabe, pasabog agad si Erwin. Oil Deregulation Law, walang silbi na batas, sabi niya, dahil ang purpose daw niya mga kababayan ay para mapababa daw ang presyo ng langis. Pero lang daw mga kababayan, meeting lang daw itong mga oil companies at hindi naman nagpapababaan ng presyo ng langis. Uniform pa rin daw mga kababayan, so wala daw silbi ang Oil Deregulation Law. Sabi natin dito, eto si Erwin. Magaling dahil binabangga po ang mga kababayan, mga pangit na polisiya dito sa ating bansa, pero later on mga kababayan, biglang tahimik na. Wala na po, after none. Wala na po siya talagang sinabi kahit na at balitaan na lang natin sa mga pictures na kasama na siya ni Tamba mga kababayan na para po talagang aso na nakaganyan sa likod ni Tambaluslos. Mio Erwin Tulfo. The last time we talked, I asked you if you were going to run for Senate. You said
happy ako dito sa Congress. Oh, see? Pati ang reporter, mga kababayan, nakaalala na sabi niya, ayaw kong tumakbo. What made you decide to run for Senate? Because the President asked me again, I need your services. Binigyan ng misyon ni Ngag-Ngag. Oh, alam na natin. Para makakuha kayo ng numero dyan para sa charter change. I need your services again once more. So I said, yes. I took up the challenge. Maging si House Speaker Martin Romualdez na madalas Wala na. Nasaan na ang essence itong mga Tulfo, mga kababayan, na pagtatanggol ang mga ordinaryo mga mamamayan? Kumampi na doon sa mga alta. Oh. 'Di ba? Alam naman natin, yung sa New York, Lisa Araneta Marcos, ganyan. Yung grupo nila. kasama ni Erwin, approved din daw sa pagtakbo niya sa Senado. Ayon kay Erwin, mga kababayan, Senado. Ayon kay Erwin, kapag nanalo siya, pagtutuunan niya ng pansin ang mga issue ng inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Talaga lang ha? Pwede mo naman gawin yan dyan sa Kongreso, Hindi mo na kailangang maging senador. Dahil pareho lang naman, essentially mga kababayan, ang trabaho ng senador at congressman. Anong ginawa mo ngayon? Pwede ka namang magpanukala ng batas, mag-push ng batas, para ibaba ang bilihin. Anong ginawa mo? Wala ka nga. Patunayan mo muna dyan sa Kongreso. Iba ang napatunayan sa Kongreso, mga kababayan Napatunayan niya na naging aso siya ni Tambaluslos. Epekto sa Pilipinas ng mga giyera ng Ukraine at Israel, kawalan ng trabaho at mataas na sweldo. Sana inumpisahan mo na dyan pa sa Kongreso dahil panukalang batas lang naman yan Walang ibang ginawa, mga kababayan, kundi bumuntot dyan kay Bukod Tamba. dyan, tinanong ko rin si Kong Erwin kung may plano ba siya sa presidential elections sa 2020. Sa tingin natin, mga kababayan, inevitable pa, mga kababayan Lalong-lalo na tatlo na ang Tulfo. Siguro, in the future mayroon po talaga tayong magiging presidente na Tulfo. At the rate po, mga kababayan na marami sa ating mga kababayang Pilipino ang bumuboto sa Tulfo. Hindi po malayo, mga kababayang magkakaroon tayo ng Tulfo na presidente. At sana nga lang, mga kababayan, nag-iba ang kanilang kung mangyari yan, ang kanilang mga pag-uugali sa pagdating dito sa pagkampi-kampi dyan sa mga demonyong katulad ng mga ngag-ngag, mga kababayan. Dahil ngayon, mga kababayan, parang nilunok na nila ang kanilang prinsipyo. Silent pa sa sementeryo dito sa issues na talagang nakaka-apekto sa sambayan ng Pilipino. Top-notcher, pag sinabi nilang top-notcher, Kong, ay automatic na presidentiable. Ay, hindi. Deny na naman. Ayaw. Sino ba naman ang aamin? Hindi nga umamin na tatakbong senador few months ago. Ngayon, ayaw ko presidente. Hindi mahirap yan. Madaling Huwag mo na lang hindian dahil possibility naman talaga iyan. Nagbumukha kang sinungaling, tumanda. Erwin. At saka marami po mga mas magagaling dyan. Marami mga magagaling na politiko. Tapos bigla-bigla nagpapail ng COC. Veterano, mga abogado. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na binigyan ng misyon ni Ngag-Ngag, mga kababayan, si Erwin Tulfo? At mayroon na po silang kasunduan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.